Ukima, a mother's faithful legacy. Ang usa ka legasiya sa usa ka inahan. Today is not just a day of giving flowers, cards, token, or something to our mothers. Pero karon nga adlaw, it is a day to honor a divine role of motherhood. Dili tingali tanang asawa na himong inahan biologically. Apan ang atong mga Diyos nun nga mga asawa, mga babae nga nagaamuma o nagatudlo mahitungod sa gugma sa Dios, gitawag po na sila o spiritual mother. Motherhood is God's design from the very beginning. Didisipyo na nadaan sa Ginoo. Mauna na si Adan o si Eva, nahimo po silang amahan o inahan sa ilahang mga anak. Na ay mga robot ng mga lalaki, purma o lalaki, na ay robot nga purma o babae, kana sila mga hinimo o inimbinto sa tao. Apan wala gibisan usa kanila nga giimbinto sa tao nga nahimong inahan nga robot. O kabantay nga adunay robot nga inahan o robot nga amahan. Nga naman, kay ang motherhood is not a human invention. It is a design of God that every woman will become a mother to her children. In motherhood, we can see a picture first of compassion. Diha sa pagkainahan. Mga bitaw na adunay panultihon nga nag-iingon, ay tiingon nila nga ang inahan sa kanunay panabang mao ang atong inahan. Ngano? Kay ang mga inahan magiluluyon sa ilang mga anak. Bisan ang ilang anak sa lawayon, bisan nakasala, bisan dili nagitunta angay higugmaon or dapikan, pero ako sa kainahan mo dapig. Magpakita sa iyahang kaluoy, gumikan kay ang inahan, mo may inahan sa tanang kaluoy. O usana sa makita nato as picture sa usa ka motherhood. Second, we can see a picture of instruction. Dili na sila ang kapuyan kani mga inahan ba? Dili kapuyan magsigig balik-balik o pahimangno. Ilang pahimangnuan karon sunod ilan na pong pahimangnuan. Hangtod na lang ang pahimangno na himo ng yaw-yaw. Ang tawag anak, Mother's Litany. Okay, di man na masugot sila kausa kung pahimangno, gusto mo sila pirmi. Another picture of motherhood is a picture of sacrifices. Og sakripisyo na gani ang hisgutan, wa gyud makapildi sa pagsakripisyo nga gipakita sa atong mga inahan. Wala gyud, di na gyud na sila mapildi anak. Kay gikan pa lang sa tabuangkan sa atong inahan, gikan pa lang ta sa tiyan sa atong inahan, nagsakripisyo na gyud na sila. Kana lang na ang pagpangala. Di
agid na lalim. Kanang kumot, himuon nilang bako. Bago kang ligo, inyong nagbaho. O niya, ang baho, himuon po nilang humot. Di yun basta-basta nga sakripisyo. Mukaon sila taon-taon nila na kung isuka. Oh. Di lalamoy. Kanang buhis buhay nila nga pagpanganak sa mga inahan. Pagka tinuod lang, mga yun lang may pasensya, mga lalaki. Di give me makatabang anang kasakit kay Tugibatik. Kanang inig panganak ninyo. Nga unta mahupay-hupayan kay kung mga anak ni mga inahan, kaming mga lalaki, di ba may batiog sakit? Maura gyud na nga klaseng sakit nga murag suluhon ra gyud sa mga inahan. Muna mga kaigsuonan, hangtod buhi pa ang ato ang mga inahan, wa gyud nay undang ang ilahang sakripisyo. Kay nanagko na unta ang anak, naminyo mangkod, unya nakaanak, unya kini inahan ipini makatanaw sa apo. Magsugod na po sila sinugdanan. So, mo na usa sa picture sa itong makita, diha sa pagkainahan is kanang ilang sakripisyo din. And then, ang ikaapat na itong makita, ang picture is faith. Kung buti pasabot, ang mga inahan, hands-on as a mother. Dedicated sila as a mother. Di man 100% pero majority sa mga inahan. Nagit sila'y dedication as mother. Mauna nga ang atong mga inahan, mga kaigsunan, takos o angayan natong pasinugan. Kung sa giingon sa Ginoong Diyos, taga-Israelites, may tungod sa ilang kinitanan. Diba, nag-ingon ang Ginoo, honor your father and your mother, so that you may live long in the land the Lord your God is giving to you. So, muna ikiingon si Ginoo. Ang sikrito, the secret of long life and long life is by honoring our father and mother. Ang atong amahan o inahan, equal sa duha mo na nga, sa Bible, dili lang inahan ang giingon. Hasta po ang amahan, kay equal naman na, kaya di man po ka mahimong inahan o wak ko'y amahan po. Di man po ka mahimong amahan o walay babae. Equal na sa duha. This is not a suggestion sa Ginoo. Dili na yung nag-suggest lang si Ginoo sa ato ang mga anak. It is a command that demands obedience of children. Karon kamuntagon ng igsoon, atong pag-susihon, ang usa ka inahan nga sa Bible, talagsar man sa ligawas, ang iyang pangalan is si Eunice. Kini si Eunice, alang sa atong kasayuran, was a mother of Timothy. So, kung atong basahon diha sa 2 Timothy, chapter 1, verse 5, nag-iingon din na hinumdum ako sa imong matinud-anon nga pagtuo, sama sa pagtuo sa imong apuhan nga si Loida, o sa imong inahan nga si Eunice. Misalig ako nga nagbaton ka gihapon sa maong pagtuo. Ang Diyos magpanalangin sa ato ang ibasa. Kani si Eunice, gimension ni Paul sa iyahang letter ngadto kang Timoteo. So, muna nga dili ni siya kayo inila diha sa Bible. Si Paul, nagsulat siya kang Timothy, reminding something mahitungod sa gitawag sincere faith. Nga kining sincere nga pagtuo
nagsugod ni siya sa apuhan pa ni Timoteo nga ang pangalan Loida or si Lois. Then, gikan sa iyang apuhan, ngadto sa iyang inahan nga si Eunice. O ngadto sa kang Timoteo. So, buti pasabot nga ang kaliwat ni Timothy, gikan sa iyang apuhan, iyang lula, side sa iyang mama, hangtod sa iyang mama was faithful to the Lord. Unya, gi-remind ni Paul si Timothy, mahitungod ang sincere faith. Kay gusto ni Paul na maupod ang ikinabuhi ni Timothy. Muna unod sa iyang leader. Mga igsoon, ang pagtuo ni Timothy sa Ginoo wala nagsugod sa kanang tutuo lang. Kundili, gimatutok gid siya. It was nurtured. It was molded by his mother and grandmother. Now, Timothy became a faithful servant of God because of his mother and grandmother. Was the first faithful to the Lord, and her faithfulness continues even to his son, Timothy. Karon, ang pangutana, unsay nahimo ni Timothy in his ministry? Unsay achievement ni Timothy sa iyahang pag-ministry? Number one, ang nahimo ni Timothy was one of Paul's most faithful and trusted assistants. Buti pasabot nga si Timothy nahimo siyang sinaligan ni Paul sa iyahang ministry, sa iyahang journey. Si Timothy ang nahimong most faithful and trusted assistants. Second, Paul referred to Timothy as a true son in the faith. So nakita ni Paul nga ang pagtuo ni Timothy, grabe ang iyang pagtuo tungod kay nagagikan kini sa iyahang mga apuhan. And the third, Paul entrusted Timothy with pastoral oversight of the church in Ephesus. Imani, nga kanina tayo si Timothy o sa kayang pastor. Bata pa nga pastor. Pero gisaligan siya ni Timothy dito sa simbahan sa Ephesus. O kibalo bata ang Ephesus na simbahan is one of the major Christian communities at that time. Buti pa sabot, dili kini basta-basta nga simbahan ang Church of Ephesus. Kumbaga sa ato ako, murani siya og sikaik, kadako, o kadaghan sa community, sa members. Nga which is, si Timothy, nga usa kayang pastor, gisaligan ni Paul, na siya, maoy mo entrust dito, siya mo'y mag-oversight ang mga church. Ano man, tungod kay nisalig siya ng Timothy. Then, ikaw pa, Timothy was responsible for correcting false doctrine. Di basta-basta. Si Timothy, usa ka batan-on nga pastor, siya maoy mo correct unsay mga false doctrine diha sa church. Na dinhi sa ato ang manggaling kung ikaw medyo batan-on nga pastor, makurog magani ka sa mga elders, magsunod-sunod magani ka nila, di halos wa kay tingog. Okay ra to mga gulang-gulang na, kay musuko naman to mga leaders. Pero kaya mga batan-on karon ni mga pastor, kung unsay istorya sa mga leaders, to na adto ko sila. Pero sa kang Timothy, siya mao'y responsible. Kung naa magaling matudlo ang mga leaders nga kanang dili na mao nga doctrine, siya responsible. Siya po'y mo-appoint og mga leaders sa church. Siya mo'y nag-guide sa church through mga challenges. Then number 5, Timothy continued ministering under pressure. So, dili-dali ang iyang ministry and remain faithful until the end of Paul's life. So, para itong nakita,
layo-layo na yun o naabtan ang kinabuhi ni Timothy in terms of ministry, in terms of spiritual. Mga igsoon, nahimo si Timothy nga useful sa ministry because first, his mother or grandmother nurture him in the Word of God. Dako kayo og impact mga kaigsuonan, mga inahan. Dako kayo og impact ang inyong pagtuo ngadto sa inyong mga anak. What makes a mother powerful or dungganon in the sight of God is not the beauty. It's not the wealth or achievements. But it is her faith. Ang atong pagtuo, ang pagtuo sa usa ka inahan, mo'y makahimo nga powerful diha sa mga mata sa Diyos. Because a believing mother who walks with God has eternal influence over her children. Kung ikaw faithful na inahan, nagatuo ka sa Ginoo, mga kaigsuonan, nagbaton kag eternal influence sa imuhang mga anak. Amen. Kaya sila dito mo nakatanaw niyo. Kung nag-insulto kaayo, kung ang atong anak mo imuguyod na ito sa simbahan, mo'y magsigig pa nga pura. Okay naman na, atong mga anak, yung takibukan na na, diba? Kung atong anak mo ay faithful, niya itang mga kamo mga inahan dili faithful, insulto mo kayo. No? Nga unta, ang basihanan sa usa ka anak, ang ma-influensyahan siya for eternal influence ang pagtuo sa usa ka inahan. Muna siya dapat. Mara kung atong masahon ang 2 Timothy chapter 3 verse 15 nagaingon, nasayod ko nga sukat pa sa imong pagkabata, nagbasa ka na sa balaang kasulatan. Kini mao'y nakahatag kanimo kaalam o naghatod kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. Kanina bersikulo mga igsuon, nagpakita lang na si Timothy was taught by the Word of God from a young age. Sa bata pa lang, ginatudluan na siya. Ginasugdan na siya pag matuto, sa pagtudlo, sa pagbasa, sa pulong sa Ginoo sa tang bata pa siya. Amen. Ang pangutana, kinsa may nagtudlo niya? Of course, ang nagtudlo niya dili ang iyang amahan. Si Timothy na sa iyang amahan, o ang iyang amahan was a Greek. Grigo ang iyang amahan. Okay ba no bata? Ang Grigo ng mga tao are pagan worshippers. Mga pagano ng mga Grigo. They believe many gods and goddesses. Daghan na sila mga Diyos. Pero ang pinaka-highest nila nga Diyos, ang ngalan si Zeus. Zeus. Dili to sa Zeus nga sa Pino. Pero pareha silang pangalan. Ano siya King of Gods sa mga Greek. Kung atong masahon, din sa Acts o sa Buhat 16 verse 1 nagaingon, mipadayon si Pablo sa pagpanaw ngadto sa Derbe o sa Listra. Dito may nagpuyok nga usa ka tinun-an nga gingandan og Timoteo. Ang iyang inahan usa ka magtotoo nga Hudyo, apan ang iyang amahan Grigo. So mo kani si Timothy nga bot ipasabot nga iyang inahan usa ka Hudyo, usa ka faithful na sa Ginoo ang iyang amahan Grigo. So sa mga ginikatan ni Timothy, ang iya harang side sa iyang mama ang believer sa Ginoo.
Pero ang side sa iyang papa were pagan worshippers. So, kanatong tanawon sa half ni Timothy, kuan siya, kanang side siya sa gitawag paganism. Pero ang half sa iyang pagkatao, side po siya sa Hudyo. So, ang nagtudlo kang Timothy about the Word of God was his mother. Sometimes, ang atong mga inahan, mga kaigsunan, bation ko na sila og kakapoy. Sama sa gingon ni Pastora, 10% na lang, 1% na lang. Bation jud kakapoy. Og usahay, magkuna-kuna sila. Katong ako ang ginayaw-yaw. Hingdulog paghapon to sa utok sa mga anak. Ano santa, maglingkod dito na sila. Maguna-kuna, may ako na. Sige na kung yaw-yaw ba. Isok magkakato sa ilahang pag-isip. Pero sa tiyahat ang mga naigsunan. Kung ang iyaw-yaw sa usa ka inahan, mga Bible verses, mao'y ilang itudlo sa ilahang mga anak. Then, ang ilang pag-ampo sa ilahang mga anak, ang ilahang gugma o ang ilahang pagdisiplina, mga igsoon, dili yun na makawang nakita ng tanan sa Diyos. Amen. Nganuhan, dili na siya makawang because if you are planting seeds of truth to your children, isip mga inahan, in God's time, they will bear fruit like Timothy. Mubunga libnag maayo sama sa kinabuhi ng Timothy. And someday your children will become a blessing to you. Amen. Di man kanang anak panalangin. Namay anak na sa nawayon. Pero di antos. Kanang sa nawayon di na panalangin. Pero kung ang imong anak imuhang ginafidingan o mga nindot ng mga pagtulunan sa pulong sa Ginoo mga igsoon, mubunga gina og nindot o mahimo ng panalangin nimo sa mahabot. Amen. No? So muna sa mga igsoon na magpasalamat sa atong mga anak kung ang atong anak na nurture sa pulong sa Ginoo. Tungod kay sila mahimo natong panalangin sa mahabot. Kaya di man nimo ang maayong pulong ang ilang mga kasing-kasing gitagnan man nato sa maayong pulong. So, in response to the sacrifice sa ato ang mga ginikanan sa atong mga inahan o ang pagmatuto kanato sa ato ang inahan sa pagtuon niya si Ginoo, we are called and commanded to God to honor, to respect, to love, to take care. Maabot ang panahon nga itong inahan, di na ganun sila katampoy, bisan paglakaw. O kanang panahon na mga kaisumanan, pwede lang makabalos. Bisan inagmay mga butang sa ilang mga sakripisyo. Kasundihan na mo, dili o dili yung takatupong. Kung unsa ang ilang sakripisyo, di kita kabalos anak. Kung makabalos magaling, at least gamay. Pero nung ka nga matukna nimo. So pag abot sa panahon nga kanang imong girespeto ang imong inahan, imo siyang gihigugma, imo siyang giatiman, nakabalos ka sa imong inahan. Pero dili gyud imo nga nitupong. Kay dili gyud mabaslan unsa ang gihimo sa atong mga inahan kanato. Not only our biological mother are worthy of our recognition, bisan ang atong mga spiritual mother na sa church. No? Nga nag-nurture kanato in terms of spiritual bahin.
Because they are not a woman. They are not just a woman in the church, but also a mother in spiritual aspect. So, kung naman kayo spirituhanon nga inahan nga nagtudlo nimo about sa pulong sa Ginoo, i-recognize. I-great po, Happy Mother's Day. In conclusion, di ba tayo itaas, kaya huwag mo ko ikabang kaagan ng mga inahan. Ako lang may istorya mo ni. To all mothers in this church, you may not always feel strong physically, mentally, or even spiritually. But remember, your faith in Christ makes you mighty in the sight of God. No? Ang inyong pagtuo niya sa inyo. Mao na hinumdumin ninyo. Himua nga ang imong ligasiya isip inahan dili lang sa unsay imong ibilin. Usually ang legacy it means kung unsay imong ibilin. Unsay imong ikabilin sa imong pagkabuhi pa. But ang pinaka-importante, let your faith be a legacy to your children. Hinaot, inahan, ang imong pagtuo, maunay mahimong legacy mo sa imong mga anak. Sama gud sa lula ni Timothy, nga ang iyahang pagka-faithful, iyahang gihimong legacy sa iyang anak nga si Eunice. O si Eunice po, ang iyahang pagka-faithful, iyahang pong gihatag ang iyang legacy dito sa iyahang anak nga si Timothy. Ang ilang pagtuo. Let our faith be a legacy to our children or even our grandchildren. Lord, salamat Ginoo sa mensahe ng inyong kabantagan. Ang usa ka inahan dako kayo sa role kanamo diha sa church. Tungod kay ang inahan Ginoong Dios mao si among giilamang modelo. O ang gihimo sa among mga inahan dili gayud matuknan namong mga anak. Apan ikaw nagasugo kanamo na kinahanglan ng respeto, kinahanglan among i-honor ang among mga inahan, ang mga tungod kay kini ang imuhang kabubuhay. Salamat Ginoong Diyos sa amo ang mga faithful na mga inahan dito sa Jesus. Na among gitanaw ang ilahang kinabuhi na isip as a legacy sa among akong mga anak. Na kung unsa sila ka-faithful, kaming mga anak, amo po rin mas masunod o masukol ang faithfulness na ipakita nila kanang. Sa Lord, bless ang imong pulong diha sa among kasikasan na inyong kabuntagan. Ining tanan ang hindi pasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Mayong buntag o happy Mother's Day. Tanawa.